Hello po, good morning. Welcome po sa aming Morning. YouTube channel na Saturday Vlogs dito sa Australia. Magbasa muna tayo ng comment at sagutan natin. May napili akong isang comment ngayon. Galing kay Mike San 5519. Ma'am, ask ko lang, base experience nyo sa Singapore at Australia, saan po na bansa kayo mas nakakaipon ng malaki? Sana masagot. Base dun sa tanong niya, yung mga keywords na parang nag-pop up sa isip ko ay, so yun yung number one, base sa experience namin, saan daw ba mas kami nakakapag-ipon ng malaki. May nakasulat na ng malaki. So yung comparison is Singapore versus Australia. So sa Singapore, nung nandoon kami sa Singapore, kung napanood nyo yung mga luma naming videos at saka yung mga introduction namin, nagstay kami sa Singapore for 13 years. So mula 2007 hanggang 2019 kami nasa Singapore. So nung nasa Singapore kami, syempre yun yung age na bata ka pa, no? Ma-explore. At the same time, siguro yung priorities mo tsaka yung goals mo, tipong gusto mong mapuntahan yung mga iba't ibang bansa, yung Japan, Korea, kung ano man, gusto mo sigurong mag-ipon, gusto mong makauwi ng madaming beses sa Pilipinas, gusto mong makanood ng concert na, kasi sa Singapore ang daming concert lagi na pumupunta eh. So gusto mo makanood ba ng concert, gusto mo makabili ng mga ganitong gadget. So ganun yung lifestyle sa Singapore. So sa aming case, nung nasa Singapore kami, medyo malaganon yung goals mo, yung tipong gusto mong mag-explore ng ibang lugar as much as possible dahil malapit lang naman ang Singapore. Kapag kami mga long weekend, gusto mo umuwi sa Pilipinas. Tapos yung lifestyle natin sa Singapore, dahil mura naman yung pagkain, sa labas na lang tayo kumakain kasi nga busy tayo sa work, di ba? Parang kasi convenient naman sa Singapore eh. Laging bukas yung mga hawker. Mura lang yung food. Nung panahon na yun, may mga $4, $5, ganyan. Pagka special minsan, pagka Friday lunch, kunwari bagong sweldo or may nagyaya, medyo special yung lunch mo, no? Mga $20, $25. Ngayon siguro nagmahal na doon. Tapos yung renta mo ng bahay sa Singapore, room lang naman yung kailangan mong rentahan kasi hindi mo naman kailangan ng isang buong bahay. So sinasabi ko lang yung comparison para lang may basis tayo in terms of yung personal nga na experience namin na magkaiba yung age na nasa Singapore kami at age na nandito kami sa Australia. Nung nagpunta naman kami dito sa Australia, year 2020 naman yun. Hanggang ngayon pa lang, 2024. So, kumbaga, 4 years pa lang kami na nandito sa Australia. So, kumbaga, yung age, kung sa age na comparison, yung edad namin na pumunta kami dito sa Australia ay mas matanda ng 13 years kumpara sa age na nandun kami sa Singapore. So, yung mga gusto mo sa life, medyo nag-iba din. Namin salita nitong aming navigator, kaya napuputol yung thought ko ba. So, yan. So, nung pumunta na kami dito sa, di ba? Nagsalita kami siya. So, nung pumunta kami dito sa Australia, hindi mo akalain na iba pala ulit yung goals mo, no? Yun ba? Parang yung dati na yung goals mo ay makapag-explore lang, hindi mo inakala na pwede ka pala ditong magkaroon ng sasakyan. So pag ganun, mas marami kang ma-explore. Pwede ka palang bumili dito ng bahay, may chance ka pala na makabili dito ng bahay. Yung mga ganun, no? Sa ngayon, yun pa lang yung naisip namin na pwede pala mong magawa. So, yun lang yung tipong basihan natin para masagot ko yung tanong na saan ba kami mas nakakaipon ng malaki, Singapore o dito sa Australia. So, ngayon naman, yung lifestyle naman dito sa Australia yung isi-share ko. Nung nandito naman na kami sa Australia, in terms sa pagkain-kain sa labas, bihira lang, hindi na araw-araw kaming kumakain sa labas. Kung napapanood nyo yung mga nakaraang kong videos, nag-grocery kami palagi kasi kasama ng grocery na yun ay yung baon namin pag lunch sa work, tapos yung breakfast at dinner mo, nagluluto rin kami kasi bukod sa mahal yung pagkain sa labas, maaga ka rin kasing nakakauwi ng bahay. Sa aming case hindi kami nag-OT.
So, mahaba yung time mo after work na gawin yung mga bagay-bagay na may time kang magluto, 'di ba? May time kang mag-prepare ng food mo. Yun yung way namin na parang solusyonan yung mahal ang pagkain sa labas. Magluluto kami since meron naman kaming enough time after work na makapagluto ng pang dinner at saka pang baon sa work nga. Pero may mga times naman na kunwari wala na kaming stock, kumakain naman kami sa labas o kaya minsan kunwari inabot na kami ng gutom ng after work, kumakain na kami sa labas bago umuwi. May mga ganun din namang time pero hindi siya araw-araw na lagi kaming kumakain sa labas kasi nga mahal yung pagkain dito sa labas. In terms naman sa pag-travel dito sa Australia, yung ang daming pwede mo i-explore. Tapos hindi sa aming case although hindi naman din talaga ako mahilig mamili nung nasa Singapore ako. Hindi ako mahilig mag-shopping. Nung nandito na kami sa Australia, mas lalong hindi ako masyadong mahilig mamili. Pag kailangan ko lang ng mga damit, saka lang ako bumibili. Tsaka hindi ka mahihikayat na bumili ng bumili kasi after work, sarado na rin yung mall. So hindi ka tipong retail therapy na sinasabi nila na yung pangtanggal ng stress, mag-iikot ka sa mall tapos mag-shopping ka. Kasi after work, sarado na rin yung mga shoppingan, no? Unless pag Thursday lang na extended yung mall hours hanggang 9 PM. Pero sa aming case, yung lifestyle na bibili ka ng bibili ng mga damit or sapatos, nawala na yun sa amin. So yun na yung lifestyle ng Singapore versus Australia sa aming personal experience. Yung next naman na factor na related sa tanong ay yung syempre kung saan ka kukuha ng pagkukuhanan mo ng savings, 'di ba? Yung sahod. So compare naman natin yung sahod natin sa Singapore at dito sa Australia. Tsaka yung factor na nakakabit doon sa sahod na yun. At tsaka yung tax, medyo mababa yung tax doon, 'di ba? Mababa yung tax doon sa Singapore. Dito naman sa Australia, yung tax ay mataas. Ilan ba? 30? Halos 30. Oo, mga 30. Pero mas mababa doon. Mga 30%. Oo, pero mas mababa sa Singapore yung tax. Kaya nga yung mga kakilala namin na lalo na nung time na magmamigrate na nga kami, ang lagi nilang comment sa amin, di ba mataas ang tax sa Australia? Laging ganun yung sinasabi nila. So, kumbaga yung compute na sila sa isip nila na kung ganito yung sahod ko minus 30%, ganito na lang yung matitira sa akin. So, totoo naman din na malaki yung tax dito. Pero yung sahod, again, base lang ulit ito sa aming personal experience. Mas malaki yung sahod na natatanggap namin dito sa Australia kumpara sa Singapore. 'Di ba? Kumbaga nung unang beses na na-employ kami dito sa Australia, 'di ba? Pag papunta ka pa lang dito sa Australia tapos nag-a-apply ka, sasabihin mo magkano kaya yun dapat na asking ko, yung ganun, 'di ba? Ang gawin niyo lang pag ganun, check niyo sa mga sick jobs ganyan, may mga bracket doon ng sahod. O kaya dagdagan niyo ng kung ilang percent ang gusto niyo, idagdagan niyo yung sahod niyo sa Singapore, dagdagan niyo ng ilang percent, yun yung asking niyo kasi nga again mahal yung tax tsaka yung cost of living. Pero sa aming case, mas mataas yung sahod namin na natatanggap dito sa Australia kumpara sa Singapore. Yan, so ituloy ko na yung kung saan ba kami mas nakakaipon ng malaki dito sa Australia o sa Singapore. So, base nga sa mga nasabi ko na yung basis ay yung lifestyle at saka yung sahod. Marami pang ibang factor pero yun na lang muna yung factor na pagbabasihan natin para hindi na humaba ng bongga tong video na to. So yung sagot ay nababanggit ko na rin naman sa ibang mga videos namin. Mas malaki-laki yung naiipon namin dito sa Australia kumpara sa Singapore. Masasabi namin na mas malaki yung naiipon namin dito sa Australia kasi itong mismo yung sasakyan na nabili namin. Yung pinang down payment namin dito sa sasakyan na ito ay naipon lang namin sa pagtatrabaho nung naka-work from home tayo. No year 20, ano ba yun? 20, ano ba tayo bumili nito? 2021. 2021? Oo nga no year 2022 nga pala. So bumili kami nitong sasakyan after 2 years kasi hindi pa naman namin, sa tingin namin, hindi namin kailangan. Pero nung time na bumili kami nitong sasakyan nung 2022, yung aming pinang down payment dito ay yung naipon namin sa sweldo namin noong nag-work from home tayo, no? So kahit na malaki yung tax na kinakaltas dito,
mas marami kaming naiipon dito kumpara sa Singapore. Tsaka siguro ang basihan din namin na nakakaipon kami ng malaki-laki dito ay nakakauwi kami sa Pilipinas, no? Kasi mahal yung ticket din papuntang Pilipinas. Kumpara sa Singapore na mura-mura yung ticket. Dito ang mahal din yung ticket. Pero nakakayanan naman namin kahit papaano na umuwi sa Pilipinas. Again, yung sinashare namin is base ulit lang sa aming personal na experience. Iba-iba ulit sa iba't ibang tao kasi iba-iba naman yung lifestyle natin, iba-iba yung priorities namin. Sa amin, yung priorities namin in terms of paggastos ay basta pag sa pagkain hindi kami nagtitipid, no? Kasi pagkain naman yun eh. Yun lang yung pinagkakagastosan nga lang namin actually. Pero hindi rin naman kami yung magastos sa pagkain na yung tipong nagtatapon ka. Hindi. Yung reasonable lang na kumbaga kung minsan sa labas kami kakain o kaya pag may nagustuhan kang something, bilhin mo kasi yun lang naman yung pinagkakagastosan mo. Basihan din siguro is kung ikukumpara ko yung first 4 years sa Singapore at first 4 years namin dito sa Australia. Parang mas marami nga yung naipon namin dito sa Australia kumpara dun sa Singapore, no? Tapos magkaiba pa, dito nagre-rent kami ng isang buong bahay. Doon sa Singapore, isang room lang nirerentahan namin. Although alam ko na, aware ako na ngayon ay sobrang mahal ng renta ng bahay sa Singapore. 'Di ba? Bas, nababanggit ng mga kaibigan namin na nasa Singapore pa na sobrang mahal nga daw ngayon ng rentahan dyan sa Singapore na halos ang presyo na ng isang room ay isang unit na dito sa Australia. So, yun lang yung mga basis at saka yung sagot namin sa tanong kung saan kami mas malaking ang naiipon kung sa Singapore o dito sa Australia. Again, base lang ulit ito sa aming naranasan, sa aming personal experience at saka sa first 4 years lang namin dito sa Australia. So, hindi ito pangkalahatan na sagot. Maraming salamat sa inyong panonood. Sana ay meron kaming na-share sa inyo na makabuluhan at pwede nyo maging reference kung nagde-decide kayo na lumipat sa ibang bansa. So maraming salamat sa inyong panonood. Sana ay ma-enjoy nyo yung weekend nyo. Mag-ingat kayo palagi. Stay safe and God bless you. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. Bye-bye. Bye-bye.